Hindi nagsayang ng panahon ng palasyo bago aksyonan ng mga residenteng malapit sa 6-kilometer radius permanent danger ng Bulkang Mayon. Para sa detalye, balitaan mo kami, Elena Luna. Tiniyak ng palasyo ang kahandaan ng pamahalaan na tulungan ang mga biktima ng pagbuga ng usok ng Bulkang Mayon. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, nagpadala na sa lugar ng 2 choppers ang Philippine Air Force. The focus now is attending to the injured and of course facilitating the repatriation of the fatalities. Kasabay nito, sinabi ng palasyo na direktiba ni Pangulong Aquino na alamin kung ano ang nakapaloob na patakaran sa pinapatupad na 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. The permanent danger zone, the 6-kilometer permanent danger zone was established. What does it mean when it's a permanent danger zone? That prohibits permanent settlement doon sa area na yon. But activity is not prohibited. What we understand is the local government has restricted activity. And precisely, the President wanted to know ano yung mga parameters because the 6-kilometer danger zone is something that is enforced by the local government. So sila po yung toka doon sa pag-enforce to make sure that nobody gets hurt. Sa paunang impormasyong nakuha ng palasyo, may ilang mga naghahanap buhay sa Mayon na hindi naman sumusunod sa patakaran ng lugar. As far as our information has yielded, kahit nire-restrict po ng local government yung tourist activities doon, they have to seek permission po kasi merong mga guides that just go up without asking for permission. Ayaw munang idetalye ng palasyo ang kaparusahan sa mga responsable sa insidente. Hihintayin muna ng ehekutibo ang resulta ng investigasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.